Komentaryohan natin itong nakabinbin na pagre-resign ni Senator Ping Lacson. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Nakabinbin dahil hindi pa naman inaaksyonan nitong si Senate President Tito Soto. At ito ay, ang alam ko rito, yung kanyang ginawang sulat ay paninindigan niya at ilalahad niya doon sa isang session or sa session nila sa Friday. So, kaya wala pang aksyon itong kanyang ginawang resignation. Ngayon, ano ba talaga ang dahilan nitong ginawang paggawa ng resignation letter nitong si Senator Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee? Siya ay nagre-resign bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, obvious naman ang dahilan nito. Dahil nga sa maraming tinatamaan na mga kasamahan nilang senador. At syempre, yung mga senador na yan, maraming kaalyado yan within the Senate. Diyan mismo sa loob ng Senado, marami silang magkakaibigan dyan. Especially so, na itong bagong majority, ang nagpasukan dyan, mga kasamahan na rin at matagal nang kasama nila Chingo Estrada, nila Chis Escudero at nila Joel Villanueva. At nakita naman natin, nung nag-uumpisa pa lang ang usap-usapan tungkol dito sa anomaly ng flood control projects, may mga tumayo na dyan na mga senador na nagkaklaro or naglilinis sa pangalan nitong si Senator Joel Villanueva. At least may naalala kong 3 dyan or 4 na mga senador na nag-vouch dito tungkol dito kay Senator Joel Villanueva. At of course, nangyari yan. Hindi naman kasalanan ni Senator Ping Lacson yan. Hindi naman niya in-orchestrate ang pagsasalita ng mga witnesses dyan. Nung lumabas yan, itong mga engineers ng DPWH, hindi naman alam ni Senator Ping Lacson kung sino-sino ang mga idadawit niyan. Wala naman direktor dyan. Kilala naman natin itong si Senator Ping Lacson. Parehas mag-present ng witnesses at parehas itong lumaban basta tungkol sa pag-iimbestiga ang pag-uusapan. Kasi tama naman talaga si Senator Ping Lacson. Pag ikaw, nag-imbestiga ka ng mga ganyang klaseng anomaly, especially, at ikaw, nag-i-inject ka dyan ng hindi totoo, may hirapan ka lang. Ang hirap panindigan, ang hirap imbestigahan ng isang bagay na imbento mo lang. Kaya nga sinasabi natin, itong mga nangyayaring pag-iimbestiga dyan, yung mga testimony ng mga witnesses dyan, totoong nanggaling sa kanila yan. Walang mga script yan, gaya ng sinasabi nitong si Senator Chis Escudero, na script daw yan na ini-implement lang diyan sa Senado, na especially diyan sa Blue Ribbon Committee. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantayin sa kanila. Mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Na siyempre, ang pinatatamaan niya dyan si Senator Ping Lacson. Na imposibleng gawin ni Senator Ping Lacson na magsusunod-sunuran sa isang script. Kasi ang daling mahalata.
Ang daling mahalata ng scripted na investigasyon. Ilang tanong lang yan, booking mo na eh. Mahalata mo na nagsisinungaling itong mga witnesses na to kung scripted yan. At isa pa, knowing Senator Ping Lacson, magpapagamit ba naman yan diyan kay Romualdez? Parang napakalayo naman sa karakter ni Senator Ping Lacson ang magpagamit sa ibang tao. Lalong-lalo na kung mag-iimbestiga ka in public. Dahil mahalata yan. Kaya lalong lumiit ang tingin ko dito kay Senator Chis Escudero na nagsasabi na itong investigasyon na ginagawa diyan sa Blue Ribbon Committee ay scripted. Napakababaw niyan. Napakahina ng ulo mo kung ikaw ay maniniwala ng ganyang klaseng investigasyon na scripted. Kasi nga, magtanong ka lang diyan, mag-cross-examine ka diyan sa mga witnesses na yan. Ilang tanong lang yan, mabubuko mo na yan na nagsisinungaling. Tingnan mo na lang itong dinalang witness ni Marcoleta. Bigla nang nawala. Biglang nawala. Hindi pumunta sa DOJ nung iniimbitahan na siya para magsalita doon. So anong meron dito? Nung igigrill na siya sa DOJ, kung talagang totoo lahat ng sinabi niya, dapat ang lakas-lakas ng loob niyang mag-attend sa investigasyon. Bakit bigla siyang nawala? Ano? Mag-memorize na naman siya? Mahirap yan eh. Kaya nga sabi ko, imposibleng ang investigasyon diyan na ginagawa sa Blue Ribbon Committee ay orchestrated or scripted. Ang laking insulto niyan kay Senator Ping Lacson. Insultong malaki yan sa isang tulad na senador ni Senator Ping Lacson na never nagpagamit kung kanino man. At saka yun na nga sinasabi natin dyan. Isang magaling lang na magkocross-examine niya sa witnesses na yan, bukong-buko yan. Matatakot humarap itong mga witnesses na to diyan sa Senado para mambola, para magsinungaling. Mga professionals pa naman ito. At umabot na kay Yusek Bernardo. Pati ba naman si Yusek Bernardo? Magpapakahirap umattend dyan para lang magsinungaling? Si Engineer Alcantara, si Engineer Bryce Hernandez, si Engineer Mendoza at iba pa. Haharap dyan para magsinungaling? Alam nyo ba kung gaano kahirap gawin yun? Chis Escudero, lawyer ka? Alam mo ba kung gaano kahirap humarap sa investigasyon? Nasa live television ka? Tapos, kasinungalingan ang sasabihin mo? Sige nga. Ikaw nga mismo. Hindi ka confident do sa dineliberate mo, doon sa idineliver mong speech na sinasabi mo ito ay scripted na gawa ni Congressman Romualdez. Ikaw nga, ang babaw ng speech mo. Bakit? Kasi nga, wala ka namang pinagbabasihang katotohanan doon sa mga pinagsasasabi mo. Kaya ang babaw ng dating ng speech mo. Hindi mo talaga tinakil yung pagbibintang sa'yo. Hindi mo siya inatake head-on. Ang salita mo, puro mga general statement. Puro motherhood statement. Kasi nga, ang hirap mag-imbento ng salita. Chis Escudero. Yan yung epekto nung sinasabi mong imbento lang. Yung salita mo kasi walang pinagbabasihan, imbento lang, kaya ang babaw ng dating. Lahat ng nakapanood ng speech mo, hindi na impress. Ang babaw nga daw ng dating. Walang kadating-dating. Kasi, motherhood statement. Puro mga general statement lang na scripted, sunod-sunod lang kayo, iniipit nyo lang yung mga engineer. Wala ka pinagbabasihan na matibay-tibay na pundasyon. Hindi katulad nito mga testimony nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, nila Mendoza,
itong si Yusek Bernardo, nagtatama-tama mga statement nila. At kung hindi ka nga naniniwalang totoo itong investigasyon na ginagawa ni Senator Ping Lacson, kung talagang naniniwala kang, kung talagang wala kang kasalanan, walang kasalanan itong sila Joel Villanueva, itong sila Bong Revilla, itong sila Jingo Estrada, at sino pang mga napagbintangan dyan. Kung walang mga kasalanan lahat yan, dapat i-cross-examine yung maigi itong mga witnesses na to. Ikaw mismo, Chis, bakit hindi mo kayang harapin itong si Yusek Bernardo? Ang dali niyan. Kung nagsisinungaling itong si Yusek Bernardo, ang dali mong i-cross-examine, ang dali mong mapilipit ang dila niyan. Ganun na rin itong si Engineer Alcantara. Ganun na rin itong si Hernandez. Bakit hindi mo cross-examine? Lawyer ka. Kung talagang wala kang kasalanan, gaya ng sinasabi mo. Bakit? Bakit? Dahil mahirap gawin? Dahil mahirap i-cross-examine yung nagsasabi ng totoo na gusto mong palabasin na nagsisinungaling? Ganun ba, Chis Escudero? Talagang ang hirap gawin yan. Kahit na sino pang brilliant na lawyer, kung ang witness na nasa stand ay nagsasabi ng totoo, kahit na pilipitin mo pa ang mundo, kahit na balibaliktarin mo ang mundo, ang isasagot niyan yung tama pa rin. Yung alam niyang nangyari, yun pa rin ang isasagot niyan. Pero ikaw, nung nagsalita ka, yung privilege speech mo, nung nag-manifest ka, ang babaw. Ang daling isalya, ang daling baliktarin, ang daling i-cross-examine. Kung mayroong magre-rebat sa'yo, ang daling i-rebat ng mga pinagsasabi mo dun. Katulad na lang ng sinasabi mong scripted. Ano ang basihan mo, ano ang ebidensya mo na mayroong script itong si Romualdez? Kaya ang labo, walang basihan ang mga pinagsasabi mo. So ngayon, ang tanong ng mamamayang Pilipino, sino ang credible? Sino ang kapani-paniwalang senador na ipapalit nyo kay Senator Ping Lacson? Yan ang mabigat na katanungan. Pinakita kasi sa atin ni Senator Ping Lacson kung paano mag-investigate ng walang kinikilingan. Walang tinitingnan na pangalan. Basta lumabas diyan sa mga witnesses, lumabas sa mga ebidensya, sinasagasaan niya. Regardless kung sino pa siya. Kaya hindi po pwede yung sinasabi ni JB Ejercito na sinusunog mo ang sariling bahay ng Senado. Na parang hindi mo na iniisip na masyado nang tinatamaan ang mga kasamahan mo. Hindi po pwedeng gano'n ang pag-iimbestiga, Senator JB Ejercito. Kasi nga, uulit-ulitin ko, hindi gano'n kadali kung ang gagawin nyo ay paiwas-iwas doon sa mga pangalan na gusto nyo iwasan. Mas maigi pang wala na talagang mag-imbestiga, wala nang gawing investigasyon tungkol dyan sa anomaly na yan, kung ganyan nilang ang gusto nyo mangyari. Dapat kayo ay accountable sa taong bayan. Accountable kayo sa mamamayang Pilipino. Kahit na sino pa ang lumitaw na pangalan. Kine-question nyo yung integridad ng investigasyon itong si Senator Ping Lacson. Sa yun ang lumalabas sa mga bibig ng mga witnesses. Hindi po pwedeng iwasan yan. Lalong hindi uubra naman yung ginawa nitong si Marcoleta na pag-iimbestiga. Na unang upo pa lang ng kanyang witness, gusto nang ilagay sa Witness Protection Program. At lumalabas, may mga interes sila. Diyan sa mga witnesses na yan. Diyan sa contractor na yan. Na kandapilipit siya sa pagpapaliwanag. Hindi maganda na unang salang pa lang,
Una, pangalawang salang pa lang ng witness, pinupus mo na kagad yung witness protection program. Lalong-lalo na may lumitaw na chismis na sinasabi na may kapalit na pera. Of course, walang ebidensya. Pero alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag may umusok, may apoy. At talagang nung si Ping Lacson Senator Ping Lacson na nag-iimbestiga, wala ka nang ginawa, Marcoleta, kundi guluhin yung hearing. Hindi mo nare-respeto yung gustong malaman ng taong bayan. Isinisingit mo yung gusto mo. Hanggat maaari, pinipilit mo talaga yung immediately mailagay sa witness protection program itong mga kliyente, mga witnesses mo. Anong klase kang senador? Mas nagalit ka doon sa hindi agad pagtanggap ng DOJ diyan sa mga diskaya na yan kaysa doon sa mga ginawa nilang supposedly pagnanakaw. Baliwala sa iyo yung mga galit ng taong bayan. Inuuna mo na baka magalit sa iyo yung mga diskaya. Kaya sinasabi nga natin dito, mga kapatid, mga kababayan, medyo may kahirapan maglagay dyan ng isang credible na kapalit si Senator Ping Lacson. Lalo na kung ini-issue nila, itong mga senador na to, nasasagasaan daw yung maraming senador dyan. Sinusunog na raw ang sariling bahay. Dapat walang walang tinitingnan dito, regardless kung tinatamaan ay mga kapwa senador. Yung pag-iimbestiga sa mga congressmen, darating at darating yan. Nagkataon lang kasi na yung mga unang umupong witnesses, mga senador agad ang mga tinuturo. Hindi kasalanan ni Senator Ping Lacson yan. Hindi ko maintindihan itong si Senator JB Ejercito. Dati pa naman hanga ako rito. Kasi may pagka-neutral, sabi ko. Pero ngayon, iba na stand niya. Sinabihan ka ba ng tatay nyo na suportahan ng kapatid mo si Jingo Estrada? Accountable kayo sa mamamayang Pilipino. Huwag kayong magsishield ng mga kapwa nyo senador. Huwag nyo ipagtanggol ang kapwa nyo senador. Nakita nyo naman ang reaksyon ng taong bayan at may parating pang malaking rally tungkol dito sa anomaly na to. Tandaan nyo yan. Kaya itong pressure na ginawa nyo kay Senator Ping Lacson, babalik din sa inyo to. Alam ko at hindi ko kini-question itong pagre-resign ni Senator Ping Lacson dahil alam ko ang galaw na to. Naiintindihan ko ito. Ito ay isang one step backward and two steps forward na aksyon sa tingin ko. Para hindi lalong malagay sa alanganin ang leadership ng Senado. Yan ang nakikita ko rito. Kaya lang, ang question ko nga rito, since nakita na natin kung paano ang tamang pag-iimbestiga na makatotohanan, sino ngayon ang ilalagay nyo na ikapalit ni Senator Ping Lacson na magiging makatotohanan din ang resulta? May hirapan kayong itap yan, yung ginawa ni Senator Ping Lacson. Yung ganyang credibility, yung ganyang ka-credible na investigasyon, mahirap nyong papaniwalain ng taong bayan kung maglalagay kayo dyan ng lalong-lalo na isang katulad ni Marcoleta na unang saltada pa lang yung kagad kapakanan ng mga kontraktor na may ginawang kasalanan ang pinoprotektahan niya. Ikaw, Senator JB, sino ang iniisip mong ipapalit kay Senator Ping Lacson para sabihin mo na hindi na sinusunog yung sariling bahay? Para sabihin mo na hindi na pinag-iinitan yung mga kapwa mo senador? Sino ang gusto mong ipalit dyan? Well, sa ngayon, hindi pa naman tinatanggap ni Senator Tito Soto, pero sabi niya nga, irerespeto niya kung anong desisyon meron si Senator Ping Lacson. Pero kayong mga senador, mag-isip-isip kayo na dapat maging credible ang magiging investigasyon na nangyayari dyan sa
Blue Ribbon Committee kung hindi na si Senator Ping Lacson ang mag-iimbestiga dyan. Kung hindi na si Senator Ping Lacson ang mamumuno dyan. At ikaw, Senator J.B. Ejercito, sa bagay, nag-iisa lang naman ako. Hindi ko alam yung ibang tao. Pero ako, na-turn off ako sa'yo sa mga sinabi mo. Na para bang dapat protektahan ang inyong sariling tahanan. Protektahan ng Senado. Mali yan. Dapat ang salita mo kung sino ang dapat imbestigahan diyan, kung sino man ang tamaan na. Tayo ay answerable, tayo ay may accountability sa mamamayang Pilipino. Dapat ganyan ang salita mo. Turn off na ako sa iyo. Anyway mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito lang po muna. Abangan natin kung ano ang magiging resulta nitong resignation ni Senator Ping Lacson at hopefully maging very credible din ang papalit dito. Hindi natin alam kung sino man. At pwede rin naman i-reconsider ni Senator Ping Lacson ang kanyang resignation. Depende na ito kay Senator Tito Soto. Anyway, mga kapatid, mga kabayan, thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, mag-comment po tayo. At please, i-share po natin itong ating video para maraming makarinig, makaalam yung ating mga pinag-uusapan topic at makarating sa mga pinauukulang tao itong ating mga hinaing ng taong bayan. Once again, thank you so much ladies and gentlemen at magkita-kita po tayong muli.